Anong ginawa ko sa'yo, Goyo? Para gawin mo sa akin ito, ha? Kung kailan ka tumanda, saka mo ba ako nakuha lokohin? Saan ka kumukuha ng kapal ng pagmumukha mo? Hindi na ako masaya sa'yo, Lena. Ilang taon na kitang tinitiis. Paulit-ulit, puro sermon, puro reklamo. Hindi mo kayang ibigay ang mga bagay na gusto ko. Ano pa bang gusto mo, Tay? Ang tanda-tanda mo na. At ano ngayon kung matanda na ako? Hindi edad ang sukatan para makuha ang mga bagay na gusto ko sa buhay. Gusto kong sumaya kaya gagawin mo ang gusto ko. Kahit matanda na ako, at least ako, may gumugusto pa. Yan ba ang definisyon ng kasiyahan sa'yo? Ang magkaroon ng kabit? At talagang nabuntis mo pa tong babae na to? Eh kasing edad ko lang ang malanding to eh. Goyo, parang awa mo na. Hindi ko kakayanin ang ganito. Pakiusap naman, Dok. Hindi ko siya matatanggap. Lalo na rito sa pamamahay natin. Excuse me lang ha. Ang drama niyo namang mag-ina. Wala kayo sa teleserye. Pero sorry Lena ha. Wala na kayong magagawa. Nagmamahalan kami ni Goyo. At hindi niyo ba nakikita? Buntis. Ako. Ang kapal na mukha mo. Umalis ka rito. Pati ikaw, Goyo. Hindi ko kayo matatanggap dito. Umalis? Aba, kung ayaw mo na kami rito, ikaw na lang ang lumayas. Ako ang may-ari ng bahay na ito. Ikaw ang dapat umalis! Narinig mo yun, Lena? Ikaw palang walang karapatan eh. Bahay to ni Goyo. Anong karapatan mong paalisin kami rito? Dalawa lang yan. Mamili ka ha? Tatanggapin mo kami o kayo ng anak mo ang aalis? Wala kang modo. Pati nanay ko binabastos mo. Ay nako, huwag ka nga sumabat. Hindi ko kasalanan na ang nanay mo laos na. At least ako, pinili ako ng tatay mo. Diba? Tama si Minerva. Huwag na kayo magpumilit pa, Lena. Tanggapin mo na lang. Masaya na ako at wala na akong pakialam kung masaktan ka. Magtiisan na lang tayong nakikita rito. Pero tandaan niyo to, Goyo, Minerva. Hindi ko hahayaang maging masaya kayo. Kahit isang araw. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nakikitang nagdurusa kayo ng asawa ko. Pati ng batang yan sa sinapupunan mo. Yan ang tatandaan nyo. Ito ang Aswang Radio. Hoy, Pau! Grabe yung eksena, no? Si Goyo, akala mo kung sinong binata halos senior citizen na. Grabe ko naman. Oo nga, boy, no? Ang kapal pa ng mukha. Grabe, no? Siya na nga yung nangaliwa. Siya pa yung may ganang magsabi na hindi na siya masaya. Wow, ha? Talaga naman. Diyos ko, kung ako si Lena, baka sinabunutan ko na yan o baka nga hindi lang sa bunot ang magawa ko. Kuha talaga nilang dalawang gigil ko, boy. At yung kabit, si Minerva, nako, kung makapang-asar. Yung pasarkastiko pang tawa, parang inaasar talaga si Lena. Tapos nai-imagine ko, hawak-hawak niya pa yung tiyan niya na parang, oh, ayan, buntis ako, talo ka na. Nakakagigil. Ang totoo nun, boy, kung wala kang konsensya, ganyan ka talaga eh. Imbis na mahiya na kabit ka, ang kapal na mukha, proud pa, tapos sing edad lang halos ng anak nila nakakasuya. Kaya nga eh. Grabe ang gigil ko. Kawawa si Melvin. Naririnig niyang binabastos yung nanay niya. Kung ako yun, baka sinapak ko na yung tatay ko sa inis. Pero boy, aminin mo ha, kinilabutan ka sa huling linya ni Lena. Ay oo, sobra. Yung tipong huminto siya sa pag-iyak, tapos biglang malamig na boses na parang sinumpa yung dalawa. Ramdam mo yung hindi kayo magiging masaya kahit anong mangyari. Nakakatinglig balahibo yun, Pau. Kasi, totoo yun, Poy. Kapag ang babae, lalo na yung asawa, umabot na sa puntong wala ng luha, wala ng pake, kundi puro sakit at galit. Naku, delikado. Hindi mo na alam kung anong kayang gawin. Ay nako, Minerva at Goyo, good luck na lang sa inyo.
parang may paparating na bagyo sa buhay ninyo. At ang pangalan ng bagyong yon ay Lena. Umpisahan na natin ang istoryang to dahil parang magiging thrilling tong pinadala sa atin ngayon. Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na po sa ating mga DJ, sina Popoy at Paula. Naiinganyo po talaga ako makinig dito dahil naghahanap talaga ako ng ganitong style sa YouTube. Natutuwa po kasi ako sa mga hirit ninyo, kaya naman madalas akong makinig dito. Ako nga po pala si Melvin, hindi ko tunay na pangalan. Lahat po ng pangalan dito ay binago ko maliban sa edad nung panahong mangyari sa amin to. Nasa edad 30 na po ako noon nang malaman namin ni nanay na may kabit ang tatay ko. Ang mas nakakagalit pa po, sing edad ko lang ang babae at mas matapang pa siya sa nanay ko. Sobrang tindi ng galit na nararamdaman ni nanay nung mga oras na yon. Pinilit niyang magmatigas at manatili sa bahay at makisama kay Minerva. Kahit sinasabihan ko siyang kami na lang ang umalis at wag niya nang intindihin ang tatay kong walang kwenta. Pero may iba palang plano si nanay. Gusto niyang gumante at talagang hindi niya patatahimikin ang buhay nila hanggat hindi niya na ibabalik ng doble o triple ang sakit na nararamdaman niya sa mga taong nanloko sa kanya. At pati po ako, nagulat sa kung anong kaya niyang gawin kapag nagagalit siya. Tayo na lang ang umalis dito, Nay. Hindi mo naman kailangan magtiis na lagi silang nakikita nung kabit niya. Hindi anak, hindi ko hahayaang maging masaya silang dalawa kahit anong mangyari. Hindi ko matatanggap na nagawa ako lokohin ng tatay mo. Habang tinititigan ko si nanay na parang apoy ang mga mata, hindi ko mapigilang mapaisip kung gaano kabigat ang sakit na dinadala niya. Gusto ko siyang ilayo. Gusto ko siyang palayain mula sa impyernong nararanasan niya noon sa bahay kasama ang tatay. Pero sa bawat salitang binibitawan niya, lalo kong nararamdaman na hindi niya balak tumakbo. Determinado siyang harapin si tatay at si Minerva kahit masunog siya sa gitna ng laban. Nay, hindi mo kailangan maging martir. Pwede tayong magsimula ulit sa ibang lugar. Kaya ko namang magtrabaho, kahit maliit lang. Basta wala tayo rito. Ayokong nakikitang nagkakaganyan ka. Anak, hindi ganun kasimple yun. Kung aalis tayo, ibig sabihin na nalo sila. At ayoko makita nila akong talunan, lalo na yung Minerva na yon. Ang kapal na mukha ng babaeng yon. Hindi ko siya bibigyan ng pagkakataong isipin na kaya niya akong yurakan. Ang bawat salita ni nanay parang matalim na kutsilyo na tumatama sa loob ko. Nakikita ko ang sakit niya. Pero kasabay nun ang apoy ng galit na hindi niya kayang apulahin. Ako, gusto ko lang ng katahimikan. Siya, gusto niya ng hustisya. Kahit pa hustisya na gawa ng sariling kamay. Oh, andito pala kayo. Aba, sweet moment ng mag-ina. Ang cute naman. Oh. Pero pasensya na ha. Kailangan ko lang ipaalala na ako na ang reyna dito. Minerva, wala kang karapatang magsalita ng ganyan dito. Hindi mo bahay to. Hindi nga ba? Kanino ba to? Kay Goyo, di ba? At kanino siya? Sa akin. Kaya technically, akin na rin to. Gets mo, Melvin? Huwag kang bobo. Minerva, hindi ka ba nahihiya, ha? Kabit ka lang. Tapos ang lakas ng loob mong ipagyabang ang kahihiyan mo? Kabit? Lena, hindi na. Hindi na ako kabit. Kasi ako na ang may hawak sa puso ni Goyo. Ikaw na lang ang nakikihati. Kaya kung meron mang nakakahiya, ikaw yun. Lumingon ako kay nanay. Handa akong sumabog sa galit pero nakita ko na mas kalmado siya kaysa dati. Kalmado pero matalim. Parang pusa na handang sumalakay sa tamang oras. Si Minerva, sa kabilang banda ay parang uwak na walang tigil sa pagtirik ng mata
at pagaspas ng pakpak. Puro ingay pero walang respeto. Nakikita mo? Ganitong klase ng tao ang kaharap natin araw-araw. Kaya sabi ko sa'yo, umalis na lang tayo. Hindi anak, hindi ako aalis. Hahayaan mo bang gaganyan-ganyanin tayo? Hindi habang buhay ako magiging biktima. Biktima? Lena, pigilan mo nga yung drama mo. Kung biktima ka, kasalanan mo na rin yan. Hindi mo kasi kayang pasayahin si Goyo eh. Hindi natural. Humanap siya ng ibang babae at buti na lang ako yun. Sa puntong yon, gusto ko nang sunggaban si Minerva. Pero pinigilan ako ni nanay. Isang hawak lang niya sa braso ko. Parang sinasabi niyang siya na ang bahala. At dun ko unang naramdaman na hindi lang siya sugatan. Isa rin siyang mandirigma. Sige Minerva, kung iniisip mong ikaw na ang panalo, maghintay ka lang. Hindi pa tapos ang laban natin. Oh wow, may laban pa pala. Eh di sige, good luck. Pero habang abala ka pa sa paghihigante, ako nandito, masaya, kasama si Goyo. At syempre, may paparating pa kaming baby. So, sino talaga ang talo? Bumalik si Minerva sa kwarto nila. Dala-dala ang halakhak na parang demonyong natatawa sa hirap namin. Naiwan kaming dalawa ni nanay sa sala. Katahimikan ang bumalot pero mabigat. Parang may nakaambang bagyo. Nay, baka masyado ka nang nadadala sa galit. Paano kung ikaw ang masaktan? Anak, hindi mo naiintindihan. Hindi ito tungkol lang sa akin. Tungkol ito sa respeto, sa dignidad, at sa anak ko. Ikaw, hindi ko hahayaang makita mong pinababayaan kung tapak-tapakan lang tayo. Sa oras na yon, wala na akong nasabi. Alam kong wala nang makakapigil kay nanay. Kahit ako pa ang magmakaawa. Desidido na siya. At mas natatakot ako dahil hindi ko alam kung hanggang saan ang kaya niyang gawin. Melvin, pakalinis mo nga ito pagkatapos mong kumain ha. Ang wala kang ginagawa eh. Wala ka rin trabaho. Wala ka na namang silbi rito. Ano? Hindi ako alila rito, Minerva. Hindi alila? Mukha ka nga alila ng nanay mo. Nakakahiya. Lalaki ka pa naman din. Alam mo kung ako sa'yo, magharap ka na lang ng sarili mong buhay. Malay mo, maging katulad ka ng tatay mo. Matuto kang sumaya nang walang salot sa buhay mo. Hindi ko na nakayanan ang pang-aasar niya. Pero bago pa ako makasagot, muling humawak si nanay sa braso ko. Malamig pero matatag. Hayaan mo siya, anak. Hayaan mong magpakasaya siya ngayon. Hindi niya alam, lahat ng kaligayahang yan may kapalit. At ako mismo ang maniningil. Doon ko naramdaman ang bigat ng plano ni nanay. Hindi lang siya mananahimik, hindi lang siya magtitiis. Magbabalik siya ng sakit na mas masahol pa sa natanggap niya. At ako, wala na akong magawa kundi panoorin kung paano unti-unting nagbabago ang nanay ko. Mula sa isang tahimik na asawa, tungo sa isang babaeng handang maging halimaw para lang makapagigante. Isang gabi, galing akong kwarto at lumabas ako para uminom ng malamig na tubig. Paglapit ko sa kusina, halos mabingi ako sa tawa nila. Ang nakakagulat, hindi lang simpleng tawanan. Parang eksena sa bar. Puno ng landi at walang pakialam kung may makarinig. Sige na, sumubo ka pa. Para sa'yo talaga itong niluto ko. Aba, marunong ka palang magluto ha. Akala ko puro sa kama lang ang kaya mo eh. Patikim na. Sarap ah. Oh, ikaw naman. Subo ka sa akin. At ayun na nga, nagsusubuan pa sila. Si Minerva nakakandong pa sa hita ni tatay habang nakasabit ang mga kamay niya sa batok nito.
parang hindi nasa bahay ng may asawa. Hindi ko alam kung saan ko kukunin ang pasensya ko. Tay, Minerva, wala ba kayong respeto kahit konti? Dito pa talaga sa harap ng mesa kayo naglalandian? Oh, ayan ka na naman. Para kang pulis kumakasita. Relax ka nga. Wala namang masama sa ginagawa namin ah. Ano kung magsubuan kami? Normal lang naman sa nagmamahalan yun ah. Anak, sobra ka naman. Kung ayaw mong manood, pumasok ka na lang sa kwarto mo. Huwag mo pakialaman ang buhay ko. Buhay mo? Tay, asawa mo si nanay. Hindi siya. Tapos sa harap pa mismo ng mga mata namin naglalandian kayo ng kabit mo? Magkaroon ka naman kahit konting hiya sa balat mo. Aba, hindi ako kabet no. Ako na ang mahal ni Goyo ngayon. At saka Melvin, huwag ka nga bitter. Hindi mo naman alam ang pakiramdam na minamahal at pinipili. Sa puntong yon, halos hindi ko na makontrol ang sarili ko. Nakita ko pa si Minerva, hinawakan ang mukha ni tatay tapos hinalikan siya sa pisngi. Dinig na dinig ko ang tunog. Para bang sinasadya niya talagang ipakita sa akin na siya ang bida sa bahay. Oo nga, anak. Tanggapin mo man o hindi, siya na ang kasama ko sa buhay ngayon. At magkakaroon pa kami ng anak. Ay, Diyos ko, Melvin, maghanda ka na. Kasi magiging kuya ka na ng baby namin. Nakakatuwa, di ba? Nakakasuya. Sinasampal kami ng realidad na gumagawa sila ng kalapastanganan sa tinuring naming tahanan. Hindi lang nakakabastos, kundi nakakainsulto. Pero bago pa ako sumabog, dumating si nanay. Tama na yan. Hindi nyo na ba kaya magpigil kahit isang minuto? Ay, Lena, nandyan na naman pala ang reyna ng drama. Bakit ba? Naiingit ka ba? Hayaan mo na, Minerva. Hindi niya ako mapapawi sa'yo kahit anong gawin niya. Goyo, wag mong kalilimutan ako pa rin ang asawa mo. At ikaw, Minerva, kabit ka lang. Kahit anong gawin mong halakhak, kahit anong yakap ang ipakita mo, hindi magbabago ang katotohanan. Kabet? Naku, Lena, outdated ka na. Ako ang kasama niya ngayon. Ako ang binubuntis. Ikaw, wala ka na. Siguro pwede kang tawaging kasambahay? Ramdam ko ang galit ni nanay. Pero mas ramdam ko ang bigat ng dignidad na pinipilit niyang ipaglaban. Hindi siya umiyak, hindi siya sumigaw. Tumitig lang siya ng diretsyo at para bang ang lamig ng boses niya ay mas nakakatakot kaysa kahit anong sigaw. Nay, tama na. Umalis na lang tayo. Hindi worth it ang mga taong to. Hindi anak, hindi ako aalis. Hindi ko hahayaang isipin ng dalawang to na natalo nila ako. Aba, talagang martir ka nga no? Alam mo, Lena, kung ako ikaw, tatanggapin ko na lang. Masaya na kami oh. Ikaw na lang ang nagpapahirap sa sarili mo. Tama siya. Hindi mo na kayang ibigay ang kailangan ko kaya tanggapin mo na ang drama mo. Tandaan niyo to. Sa bawat halakhak na ginagawa niyo, sa bawat halik na ipinapakita niyo sa harapan ko, may darating na araw. At ako mismo ang sisigurado na hindi niyo makakalimutan ang sakit na idudulot ko sa inyong dalawa. Ay, hindi pala, sa inyong tatlo. Tumigil ang tawa ni Minerva sa ilang segundo, pero agad din siyang ngumisi. Hindi siya naniniwala kay nanay. Pero ako, alam kong seryoso siya. At doon ko unang naramdaman ang panginginig sa dibdib ko. Hindi dahil sa galit, kundi dahil natatakot ako sa kung hanggang saan dadalhin ni nanay ang laban na ito. Naiwan kami sa kusina. Ako, puno ng hiya at galit. Si nanay, tahimik pero matalim ang mga mata. Doon ko naintindihan. Hindi na basta sugat ang asawa si nanay. Isa na siyang leon na pinukaw ng dalawang walang hiya.
at hindi sila magtatagal. Maaga akong nagising nung araw na yon. Akala ko tahimik ang umaga, pero paglabas ko ng kwarto, naamoy ko agad ang lutong sinigang. Hindi yun luto ni nanay, at mas lalong hindi kay tatay. O ayan, may almusal na kayo. Buti na lang nandito ako, no? Kasi kung si Lena lang, ako malamang puro pritong tuyo lang ang makakain ni Goyo. Sino nagsabisa sa'yo na galawin mo ang kusina ko? Kusina mo? Lena, halika nga. Kaninong bahay ba to? Di ba kay Goyo? Eh di kusina niya to. Meaning, kusina namin. Wala kang karapatang pakialaman ng kaldero ko. Ako ang may bahay dito. May bahay? Pero hindi ka na mahal ng asawa mo. Anong silbi mo pa rito? Uminit ang hangin. Nakita ko kung paano nagdilim ang mukha ni nanay. Kinuha niya ang kaldero at itinabi. Pero si Minerva, walang pakundangan. Inagaw ulit ang sandok. Huwag mong gagalawin ang niluto ko, ah. Para to kay Goyo. Hindi mo ba naririnig? Para kay Goyo. Walang hiya ka para kang peste dito sa bahay. Nagkapitan sila ng buhok. Nagtutulakan sa kusina. Tumapon ang sabaw sa sahig. Nabasag ang mga plato. Halos magulo ang buong kusina. Bitiwan mo nga ako, matanda ka! Hindi mo kaya ang ganda ko kaya nagsiselos ka. Wala akong pakialam sa ganda mo. Wala ka pa rin karapatang agawin ang asawa ko. Nasilip ko si tatay na dumarating. Pero imbis na awatin agad, parang nanunood lang muna. Nakangisi pa. Ano ba yan? Ang aga-aga puro gulo. Lena, ano bang ginagawa mo kay Minerva? Ako pa ang may kasalanan. Siya ang pumasok dito. Siya ang umagaw ng kusina ko. Eh kasi nga wala ka namang kwenta. Hindi ka marunong mag-alaga kay Goyo. Ako ang gumagawa ng lahat. Natulak ni nanay si Minerva sa mesa. Pero mabilis itong bumangon at gumante. Sinampal si nanay ng malakas. Hayop ka! Masanay ka na. Ako na ang nandito. Hindi mo na mapabawi si Goyo. Doon na sumugod si tatay. At imbis na pigilan ng kabit niya, si nanay pa ang pinuntirya. Lena, tigilan mo nga si Minerva. Wala kang karapatang magmalaki rito. Tay, bakit siyang sinisisi mo? Si Minerva ang naunang nanggulo. Tumahimik ka. Huwag kang mag-ialab dito, Belbel. Hindi ako titigil. Hindi ako papayag na alipustahin ako sa bahay na ito. At doon, biglang hinawakan ni tatay si nanay sa braso at tinulak ng ubod lang lakas. Bumagsak si nanay sa sahig. Nadulas pa sa kumalat na sabaw. Kita kong halos hindi siya makahinga sa lakas ng pagkakatulak sa kanya. Aray ko! Tay, sobra ka na. Nanay ko yan. Puti ka sa kanya para matauhan na siya. Ay naku Goyo. Tingnan mo, pati anak mo hindi makaintindi oh. Pabor na nga sa kanya na nandito ako kasi nakakita siya ng magandang buntis. At hindi nanay niyang mukhang bakulaw lang. Goyo, kahit kailan, hindi ko makakalimutan to. Hindi ako papayag na manatili kayong dalawa rito nang walang parusa. Oh, anong gagawin mo? Ha? Magpapaganda ka para gantihan kami? Hindi na yun tatalab kasi wala ka namang ganda. Ang tawa ni Minerva, parang kutsilyong tumatarak sa tenga ko. Ang mukha ni nanay, puno ng galit at sakit. Hindi ko na kinaya ang galit na nararamdaman ko. Nakita kong nakahandusay si nanay, nanginginig. Halos hindi makatayo. Parang binuhusan ako ng kumukulong mantika sa sakit na nararamdaman ko para sa kanya. Tay, hayop ka. Wala kang karapatang saktan ng nanay ko. Sinugod ko siya. Itinulak ko si tatay. Akala ko may laban ako, pero mabilis siyang gumanti. Tinamaan ako sa panga. Isa pa sa sikmura.
Halos hindi ako makahinga. Ang bigat ng kamao niya. Para bang galit na galit talaga siya sa akin at hindi anak ang turing niya. Aba, anak lang kita, Melvin. Wala kang karapatan saktan ako. Tay, para mo na kaming hindi pamilya ko ituring. Hindi. Kayo ang sumira ng buhay ko. Ikaw at ang nanay mo. Kaya hindi ko kayo pamilya, mga walang kwenta! Tumilapon ako sa mesa. Nabasag ang iba pang mga gamit sa kusina. Ramdam ko ang dugong dumaloy sa labi ko. Si Minerva, imbis na umawat, lalo pang inudyokan si tatay. Yan, sige Goyo. Turuan mo ng leksyon yung anak mo para matuto siyang huwag makialam sa atin. Tama na, Goyo. Anak mo yan. Tigilan mo na. Anak, hindi ko siya anak kung ganyan lang ang gagawin niya. Ang hadlos sa mga kaligayahan ko. Tinamaan naman ako hanggang sa bumagsak ako sa sahig. Namimilipit ako, nanginginig, pero pilit pa rin bumabangon para lang makaganti sa kanya. Lumapit siya ulit at bago ko pa maituloy ang sasabihin ko, muling dumapo ang kamao niya sa mukha ko. Dumilim ang paningin ko. Kung iniisip mong tatanggapin ko lahat ng to, nagkakamali ka, Tay. Huwag mo na ako kalabanin, Melvin. Hindi mo ko kaya. Lumingon ako. Nakita kong umiiyak si nanay habang pilit akong inaabot. Si Minerva, nakangisi, nakatayo sa tabi ni tatay na parang siya na ang nagwaging reyna ng bahay. Goyo, sumpain ka sana. Hindi ka na tao sa paningin ko ngayon. aba. Ang drama mo talaga, Lena, no? Pero kita mo, wala ka ng laban kahit ano pang gawin mo. Kahit anak mo, binasag ng asawa mo. Pilit akong bumangon kahit nanginginig ang mga tuhod ko. Kahit duguan, hindi ko rin pala kayang iniinsulto kami ng babaeng mababa pa sa mababa ang lipad dahil sa pagiging higad. Nako, agree ako sa'yo, Melvin. Napakakati talaga ng higad na yan, no? Bakit kaya kapag Minerva ang pangalan, Poy, asahan mo lang nakakainis? Ay nako, correct ka dyan, Pao. Kapag mga ganyan ang pangalan, alam mo na agad na may hindi magandang gagawin eh. Kasuklam-suklam. Gusto ko siyang sabihan, Poy, ng malulutong na bad words. Kasi, Uy. kaso, alam kong bawal eh. Ikalma mo lang muna. Mamaya mo na lang murahin kapag hindi na tayo naka-ere. Sige, mamaya. O kaya, sa isip mo na lang. Tuloy muna natin to. Tay, isang araw babangon kami ni nanay at pagsisisihan mo lahat ng ginawa mo. Hindi na siya sumagot. Tinalikuran lang niya kami at niyakap si Minerva. Ako, naiwan akong duguan, habang si nanay, sugatan. Pero sa kabila ng lahat, doon ko mas lalong naramdaman, hindi kami titigil. Ang galit naming mag-ina, lalo lang nag-aapoy dahil sa kagagawan nila. Pagkatapos ng gabing binugbog ako ni tatay, ramdam ko pa rin ang sakit sa katawan. Namamaga ang pisngi ko at putok ang labi. Pero mas masakit pa ron ang tanawin ng nanay kong nakaluhod. Hawak ang malamig kong kamay habang pinupunasan ang sugat ko gamit ang basang bimpo. Anak, patawad. Hindi ko na dapat hinayaang mangyari to. Nay, kasalanan nila. Ikaw wala kang kasalanan. Huwag mong akuin. Pero habang nakatitig ako sa mata ni nanay, iba ang nakita ko. Hindi na lang ito galit o sakit. May apoy na tahimik pero matindi. Parang apoy na hindi mapapatay ng kahit anong ulan. Melvin, sobra na. Ang saktan ka ng tatay mo. Kalabisan na yun para sa isang nanay. Hindi ko nahahayaang may mangyari pang mas malala. Kaya ako nang bahala. Ano bang ibig mong sabihin, Nay? Hindi siya sumagot.
Tinitigan lang niya ako, saka ngumisi ng kakaiba. Hindi itong ngiti ng luha o ngiti ng takot. Mukhang ngiti ng babaeng may binabalak. Naku, kawawa naman ang mag-inang to. Wala na talagang pakialam sa inyo si Goyo. Daig pa kayo na alikabok sa paningin niya. Yun kasi napapansin niya pa. Kayo, hindi na. Aww. Tumingin si nanay sa direksyon ng kusina. Hindi siya kumibo. Pero nang bumalik ang tingin niya sa akin, mahigpit na ang hawak niya sa bimpo. Wag na lang siguro natin siyang pansinin, anak. May tamang oras para sa lahat. Ilang araw ang lumipas. Si Minerva walang tigil sa patutsada. Parang sinadya niya talagang sirain ang natitira pang dignidad ni nanay. Narinig mo na ba yung sinabi ni Goyo kaninang umaga, Lena? Ha? Ipapasyal niya raw ako at kakain kami sa mamahaling kainan. Ikaw ba? Dinala na ni Goyo sa ganon? Malamang hindi pa, no? Kasi hindi naman pang mamahaling kainan yung pagmumukha mo. Handa na sana akong sumagot para barahin siya. Pero si nanay, nakangiti lang. Isang ngiting nakakakilabot. Kung sa tingin mo, panalo ka na, pwede sige. Pero wag kang masyadong magpakakampante, Minerva. Minsan, ang masyadong maingay, sila ang unang bumabagsak. Hala, may pa-proverb pa si Lola. Akala mo naman may laban ka pa? Lena, tanggapin mo na lang. Talo ka. Ang nakakatakot, imbis na sumagot, ngumiti lang si nanay. Nakatitig sa kanya. Matalim na titig na para bang pinapatay niya na sa isip niya si Minerva. Kinagabihan, habang nag-aayos ako ng mga gamit ko, para sana sa paghahanap ng trabaho, nakita ko siyang nakaupo sa mesa. May hawak na maliit na bote. Hindi ko alam kung ano yon, pero makintab at kulay itim ang laman. Nay, ano yan? Huwag kang mag-alala, anak. Lahat ng sugat may lunas. Pero hindi lahat ng sugat natatapos sa gamot. Minsan, kailangan ng leksyon. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin. Pero ramdam kong may kakaiba sa mga sinasabi niya at hindi ko man aminin, kinakabahan ako sa kung anong kaya niyang gawin. Kinabukasan, maaga kaming nagising ni nanay. Habang nagluluto kami, nagkakatuwaan kaming dalawa ni nanay hanggang sa dumating ang bakulaw sa buhay namin. Oh, Lena, talaga nakukuha mo pang umete, no? Aba, baka nababaliw ka na ha? Kasi kung ako ikaw, baka nalulod na ako sa kahihiyan. Isipin mo, asawa mo, sa akin, tapos buntis pa ako. Masarap bang mabuntis na isang matandang gago? Anong sabi mo? Wala. Sabi ko, ingat ka. Baka sa sobrang yabang mo, hindi mo napapansin, nilalason mo na ang sarili mong kaligayahan. Nagkatinginan kami ni nanay pagkatapos niyang sabihin yon. Halatang nainis siya sa mga salita ni nanay, pero hindi siya makasagot. At ako, kinilabutan ako. Isang gabi, naalimpungatan ako. Narinig ko ang yabag ni nanay. Bumaba ako para sundan siya. Sa kusina, nakita kong nakatayo siya sa harap ng kalan. May hawak na bote at nagbubuhos ng likido sa kumukulong sabaw. Nay, anong ginagawa mo? Anak, minsan, ang tamis ng paghihiganti, hindi kailangang isinisigaw. Pwede itong ihain sa mesa, mainit, at siguradong malalasap ng magsalari ng pait. Nanlamig ako. Hindi ko alam kung matatakot ako o hahanga ako sa mga sinasabi niya. Nay, baka mapahamak ka. Hindi, anak. Sila ang mapapahamak. Noong mag-umaga, hindi ko alam ang gagawin ko.
May parte sa aking gustong pigilan si nanay. Pero gusto ko ring magtanda ang kabit. Maaga pa lang, nakahain na ang mga pagkain sa mesa. Bida roon ang adobong paan ng manok na ilang araw ko nang naririnig na pinaglilihian ni Minerva. Aba, Lena, nagluto ka? Naku, salamat naman. At least ngayon, may silbi ka na. Saka, ilang araw ko nang gusto to Sus, may bait ka rin naman pala sa katawan mo, no? Sumisiksik na ba sa utak mong wala ka ng ibang magagawa kundi maging mabait sa akin? Oo. Para sa inyo ni Goyo. Tikman mo, Minerva. Masarap ako magluto. Sigurado ako magugustuhan mo. Nakatitig lang ako. Halos hindi humihinga. Kinuha ni Minerva ang mangkok. Humigop ng kaunting sabaw mula sa adobo. Masarap nga, Kalain mo yun. Marunong ka pala talagang magpakitang gilas, ano? Ano to? Sinusubukan mo bang kuhanin ulit ang puso ni Goyo? Ano to? Mukhang magkasundo yata kayong dalawa. Pinagluto niya kasi ako ng adobong paa na ilang araw ko nang gusto. Tikman mo, mahal. Masarap naman, in fairness. Tikman ko nga. Aba, oo nga, Lena. Akala ko hindi ka marunong magluto. Aba, kung araw-araw ganito ang luto mo, baka... Habang abala sa pagkain si Minerva, kinabahan na ako nang bigla siyang napahinto at napahawak sa liig. Namumula ang mukha niya. Bumagsak siya. Nangingisay. Si tatay, nagulat at agad lumapit. Goyo, parang... Minerva! Anong ginawa mo, Lena? Wala. Pinakain ko lang naman siya ng gusto niya. Wala naman sigurong masama doon. Nay, anong nilagay mo? Aray. Para matutong huwag maliitin ang isang taong matagal nang nagtitiis. Si tatay, galit na galit, pero halata ang takot sa mukha niya. Habang si Minerva, nakahandusay, habol ang hininga at hindi makapagsalita. Nay, hindi to laro. Hindi nga, anak. Simula pa lang to. Ipapakita ko sa kanila kung paano maglaro ang taong pinaglaruan nila. At sa titig niya, sa ngiti niyang puno ng sikreto, alam kong totoo ang sinabi niya. Wala nang makakapigil kay nanay. Kahit ako, hindi ko na yon magagawa. Hindi pala laso ng nilagay ni nanay, pero sapat na para sumakit ang tiyan ni Minerva at magpabalik-balik sa banyo. Halos gumulong siya sa sahig, hawak-hawak ang tiyan. Nagmamakaawa kay tatay. Goyo, masakit. Masakit ang tiyan ko. Lena! Anong ginawa mo? Wala. Baka hindi lang sanay ang tiyan niya sa mas masarap na luto ng pagkain kaysa sa luto niyang wala naman talaga lasa. Kapag may nangyaring masama kay Minerva o sa anak ko sa sinapupunan niya, papatayin ko kayo na anak mo, Lena! Napatigil ako. Ramdam ko ang bigat ng pagbabanta. Pero si nanay, tumawa lang. Subukan mo, Goyo. Tingnan natin kung sino sa atin ang unang babagsak sa lupa sa pagbabanta mong yan. Kinabukasan, maagang bumangon si nanay. Tinawag niya ako habang nag-aayos ng almusal. Melvin, sumama ka sa akin. May pupuntahan tayo. Saan, Nay? May kaibigan akong matagal nang hindi nakikita. Gusto kong humingi ng tulong sa kanya. May alinlangan ako. Pero nakita ko sa mga mata ni nanay na seryoso siya. Kaya kahit may pag-aalangan, sumama ako. Dumaan kami sa makipot na daan sa likod ng baryo. Ni minsan hindi pa ako nakakapunta ron, pero hindi na ako nagtanong kay nanay. Maya-maya pa, nakita ko ang isang lumang kubo sa gilid ng kakahuyan.
Tao po? May tao po ba riyan? Lena, ikaw ba yan? Oo, Teban. Ako ito. Sa unang tingin, matanda na si Mang Teban. Yun ang unang beses na nakita ko siya. Pero minsan ko nang narinig ang pangalan niya kay tatay. Habang nag-uusap sila ni nanay, malalim ang mata. Parang may tinatagong dilim. Sa tabi niya, may kasamang mas batang lalaki. Matipuno at matalim ang titig. Melvin, anak. Si Teban. Dati kong manliligaw. At ito naman ang anak niya, si Arlan. Kumusta po? Tumangulang si Arlan, pero ang titig niya, matalim. Parang sinusukat ako. Matagal na rin tayong hindi nagkita, Lena. Anong rason? Ba't nagpakita ka ngayon? Dahil kailangan ko ng tulong mo. Gusto kong gantihan si Goyo at ang kabit niyang buntis. Ginawang kanya ng kasalanan. Pagkatapos kitang ipaubaya sa kanya, ganyan ang gagawin niya sa'yo? Hindi lang kasalanan. Ininsulto niya ako. Sinaktan niya ang anak ko. Wala na akong ibang hangarin kundi iparanas sa kanila ang takot. Yung takot na sagad hanggang buto at magsisisi sila sa ginawa nila sa akin. Kung yan ang gusto mo, tutulungan kita. Walang may karapatang manakit sa'yo, Lena. Salamat, Teban. Ramdam ko ang bigat ng boses niya. Parang may kapangyarihan sa bawat salita. Sa gilid ng kubo, si Arlan hindi kumikibo. Pero may kakaiba sa kilos niya. Para bang hindi siya ordinaryong tao. Masyado siyang matikas at masyadong matalim ang galaw. Nay, sino ba talaga sila? Anak, wala ka nang dapat malaman. Ang importante, kakampi natin sila. Biglang may dumaan na malamig na hangin. Sa isang kisap mata, nakita ko si Arlan. Ang anino niya, parang nag-iba. Hindi tao, hindi rin hayop. Parang saglit na nagbitak-bitak ang balat niya. Lumabas ang matatalim na pangil bago bumalik sa anyo ng tao. Nay, ano yun? Huwag kang matakot, anak. Alam ko ang totoo tungkol sa kanila. Anong totoo sa kanila, Nay? Aswang si Teban at ang anak niyang si Arlan. Anong? Nay! Oo, tama siya. Kami ang kinatatakutan ninyo sa bari. Pero Lena at ikaw, Melvin, hindi kayo dapat matakot sa amin. Halos hindi ako makahinga. Pero si nanay, imbis na matakot, lalo pang tumatag ang mukha niya. Hindi ko alintana kung sino o ano kayo. Ang mahalaga, tulungan niyo kong durugin si Goyo at Minerva. Gagawin namin yung gusto mo. Doon lang lumapit si Arlan. Walang emosyon ng mukha habang nakatitig kay nanay. Sabihin mo lang, Tia Lena. Ako nang bahala. Napatingin ako kay nanay na nakangiti lang. Isang ngiting alam kong hindi na para sa akin, kundi para sa plano niyang mas malaki kesa sa galit ko. Arlan, gusto kong maramdaman nila ang takot. Hindi lang takot sa salita, kundi takot na kahit sa pagtulog nila, hindi sila ligtas. Madali lang yan. Kinilabutan ako. Ang malamig na boses ni Arlan parang may halong gutom. Lena, kung ito ang makakapagpagaan ng loob mo, tutulungan ka namin. Dahil para sa akin, mahal pa rin kita. Salamat, Teban. Simula ngayon, hindi na sila mapapanatag. Napatingin ako kay nanay. Sa unang pagkakataon, nakita ko siyang ngumiti ng totoo. Pero hindi dahil masaya siya, kundi dahil natagpuan niya ang sandata para sa kanyang paghihiganti. Nanlamig ako dahil alam kong desidido siya sa gusto niyang mangyari.
At kung kasama na ang mga nilalang na tulad ni Mang Teban at Arlan, hindi lang simpleng away ang naghihintay kina Tatay at Minerva, kundi bangungot. At doon natapos ang araw namin. Pero alam kong simula pa lang yun ang dilim na paparating. Pagkatapos ng pakikipag-usap kina Mang Teban at Arlan, bumalik kami ni Nanay sa bahay. Tahimik ang paligid. Parang wala pang unos na paparating. Pero ramdam kong iba na ang hangin. Mabigat. Parang may nagbabadya. Nay, sigurado ka ba sa ginagawa mo? Oo, Wala siyang paligoy-ligoy. Isang salitang oo lang. Pero sapat para kilabutan ako. Pumasok kami sa bahay. Wala sina Tatay at Minerva. Tahimik ang sala. Naupo si Nanay sa upuan. Kalmado. Habang ako naman ay paikot-ikot, hindi mapakali. Nay, baka mali ito. Paano kung madamay tayo? anak. Hindi tayo madadamay. Kakampi natin sila, Teban. Kinilabutan ako sa lamig ng boses niya. Para bang wala nang puwang sa puso niya, kundi galit at paghihiganti. Lumipas ang mga oras hanggang sa sumapit ang hapon. Goyo, buti na lang maayos yung check-up. Sabi ng doktor, malakas daw ang heartbeat ng baby natin. Kumulo ang dugo ko sa narinig. Hindi pa sila nakakapasok. Gigil na ako. Pero si Nanay, kalmado pa rin. Nakaupo lang at nakangiti. Pagpasok nila sa bahay, doon na nagsimula ang hindi ko malilimutan. Biglang lumamig ang paligid. Naramdaman ko ang mabigat na presensya na tila nagbabantay. Goyo, parang ang lamig dito bigla. Lena! Ano na naman ba ginawa mo rito sa bahay? Hindi sumagot si Nanay. Nakatitig lang siya sa kanila. Walang imik. Ako, halos di makagalaw sa kaba. Ano yun? Sino na dyan? Ramdam ko ang pawis sa sentido ko. Hindi na yun guni-guni. Naroon na ang aswang. Goyo, may kumakalabit sa dingding. Walang iya. Baka totoo nga may aswang. Baka kaya lumalabas ang aswang dahil buntis ka, Minerva. Napatigil silang dalawa. Nakita kong nanlaki ang mata ni Minerva. Kahit si Tatay, hindi makasagot dahil alam niyang maaaring totoo yun. Sa isang iglap, may dumaan sa bintana. Isang anino. Mabilis. May matatalim na mata. Dumaan lang, pero sapat para bumagsak si Minerva sa upuan. Dahil sa takot habang hawak-hawak ang tiyan niya. Minerva, ano nangyayari sa'yo? Goyo, ang tiyan ko. Masakit. Nangisay siya. Parang pinipilipit ang laman niya mula sa loob. Namimilipit siya sa sahig. Parang sinasakal ng hindi nakikitang kamay. Nay, pakiusap, tama na. Hindi ko na kaya. Natatakot na rin ako. Tumahimik ka, Melvick. Pinipigilan ako ni Nanay. Halos mabaliw ako sa kaba, pero wala akong magawa. Nakatayo lang kami, nanunood. Tulungan mo ako! May humahawak sa akin! Anong gagawin ko? Lena, anong gagawin natin? Wala tayong magagawa riyan. Hindi naman tao ang humahabol sa inyo kundi ibang nilalang. Hindi ko rin alam kung anong gagawin. At biglang huminto ang lahat. Ang kaluskos, ang ugong, ang mga kuko sa dingding. Lahat naglaho. Ako, nanlalambot sa takot. Pero si Nanay nakaupo lang, walang galaw, at may maliit pang ngisi sa labi. Goyo, ayoko na dito.
dito! Lena, baka tama ka nga. Baka dahil buntis siya, kaya sila lumalabas. Sabi ko naman sa inyo, hindi ko hahayaang maging masaya kayo kahit isang araw. Nakatitig si nanay sa kanila habang ako nakaluhod at nanginginig din. At sa unang pagkakataon, nakita kong hindi na ordinaryong babae ang nanay ko. Isa na siyang halimaw na handang gumamit ng kahit anong paraan para iparamdam sa kanila ang sakit na dinanas niya. At sa gabing yun, nagsimula ang bangungot sa mismong bahay namin. Kinabukasan ng hapon, tahimik lang kaming apat sa sala. Ako, kabado pa rin sa mga nangyari kagabi. Si nanay, kalmado. Sina tatay at Minerva, parehong lutang at balisa nang biglang may kumatok. Lena, sino yun? Makaswang na naman. Hindi. Huwag kayong praning. Bisita ko yan. Bumungad si Arlan. Matangkad, matipuno, at may presensya na kahit ako halos matigilan. Parang hindi bagay sa simpleng baryo ang tindig niya. Oh, ito pala si Arlan. Pamangkin ko sa pinsan. Makikituloy muna rito. Malapit kasi ang trabaho niya rito Pamangkin? Napatingin ako sa kanya, pero sinenyasan lang ako ni nanay ng mata. Tumahimik na lang ako. Apa, ang gwapo naman ng pamangkin mo, Lena. Ang bata pa. Tapos, ang kisig pa. Magandang hapon po. Pasensya na kung nakaistorbo ako sa inyo ngayon. Dito ka raw titira. Hindi yata kita kilala bilang pamangkin ng asawa ko. Correction. Dating asawa. Oo, pansamantala lang siya rito. Hindi naman magtatagal. Napansin ko nagkatinginan sina tatay at Minerva, pero wala silang sinabi. Si Minerva, hindi maalis ang tingin kay Arlan. Parang may kumukuryente sa kanya. Walang problema. Welcome na welcome ka rito. Pero magbigay ka ng ambag. Hindi libre ang pagkain dito, ha? Walang problema. Marunong ako magbanat ng buto. Habang pinagmamasdan ko sila, para akong naiipit sa dalawang mundo. Ang alam ko, hindi ordinaryong tao si Arlan. Pagkakain namin, hindi mapakali si Minerva. Lagi siyang nagpapalusot para makalapit kay Arlan. Pagsali ng tubig, pag-abot ng pinggan, pati paghawi ng upuan. Arlan? Sanay ka ba sa probinsya? Baka mahirapan ka rito. Kung gusto mo, ako na lang ang gagabay sa'yo. Hindi na po kailangan. Kaya ko naman po. Tumigil ka na, Minerva. Para kang walang asawa. Halos matawa ko pero pinigilan ko. Kita kong kumukulo ang dugo ni tatay sa kilos ng kabit niya. Habang si Arlan, walang pakialam. Si nanay, nakaupo lang sa gilid, walang reaksyon. Huwag kang mag-alala, Arlan. Sa bahay na to, matututo ka kung paano hindi madudumihan ang kamay mong trumabaho. Tumangulang si Arlan. Ako, lalong kinilabutan sa bigat ng sinabi ni nanay. Kinabukasan habang nag-aalmusal, biglang nagsalita si tatay. Lena, nagpasya na kami ni Minerva. Pupunta kami sa albularyo. Para saan? Hingi kami ng pangontra. Baka kasi totoo nga na may aswang na nakapaligid sa amin. Oo, lalaw at buntis ako. Ayoko makuha ng aswang ang anak ko sa tiyan ko, no? Napatitig ako sa kanila. Sa totoo lang, gusto kong matawa. Pero pinigilan ko at tinikom ko ang bibig ko. Nakita ko si nanay. Hindi makapagpigil ng ngisi. Nay, seryoso ba sila? Hayaan mo sila. Bago lumala ang lahat, pupunta na kami sa albularyo sa kabilang baryo. Doon may kilalang manggagamot. Tama, kailangan natin ng anting-anting.
Doon ko na hindi napigilang mapailing. Pagkaalis nila, tumahimik ang paligid. Saglit na walang nagsalita hanggang sa biglang napahagalpak ng tawa si nanay. Diyos ko, Melvin. Narinig mo ba sila? Pangontra daw sa aswang. Kahit ilang albularyo pang lapitan nila, wala silang magagawa. Hindi nila malalaman kung sino talaga nagpapagalaw ng paligid nila. Halos malaglag ako sa kinauupuan ko. Si nanay at si Arlan sabay na tumatawa. At ako, hindi ko alam kung matatakot ba ako o matatawa rin. Nay, baka malaman nila. Hindi nila malalaman. Ang mas masarap, maniniwala sila sa sariling kasinungalingan. Kita kong kumislap ang mata ni nanay. Si Arla naman, nakangisi. Parang sabik sa susunod na mangyayari. Doon ko lang naisip, hindi pa nagsisimula ang lahat. Kung sa tingin ni Goyo at Minerva ay kaya silang protektahan ng mga pangontra, hindi nila alam ang tunay na panganib. Nasa loob mismo ng bahay. At habang papalayo ang yabag ni Tatay at Minerva, lalo kong naramdaman ang bigat ng titig ni Arlan. Isang titig na parang nagsasabing handa na siya sa laro ng takot. Melvin, tandaan mo, ang tunay na paghihiganti, hindi minamadali. Pinapalasap yan ng dahan-dahan. Doon ako kinilabutan habang si nanay nakatawa at si Arlan nakaupo. Tahimik pero nanlilisik ang mga mata. Alam ko, nagsisimula na ang tunay na bangungot para kina Tatay at Minerva. Pagkalipas ng ilang oras, bumalik na si Tatay at Minerva galing sa albularyo. Pagpasok nila sa bahay, agad kong napansin ang bagong suot ni Minerva. Isang kwintas na may maliit na botelya na tila may langis sa loob. Hindi na kami magagambala ng aswang na yan. Ligtas na kami. Ligtas? Oo, binigyan kami ng anting-anting ng albularyo. Para pag may aswang sa paligid, kukulo yung langis dito. Napatingin ako sa botelya. Sa simula, kalmado lang ang laman. Pero paglapit nila sa pinto, bigla itong kumulo na parang pinakukulo sa apoy. Goya! Goya! Tingnan mo! Kumukulo! Ibig sabihin, nasa paligid ng aswang. Namutla si Minerva. Parang nakalimutan niya ang yabang niya kanina. Halos matumba siya sa sobrang takot. Diyos ko! Nasa paligid lang sila! Baka nandito mismo! Di mas mabuti. Ibig sabihin, tama ang albularyo nyo. Nilingon ako ni nanay at kita ko ang ngiting pilit niyang tinatago. Ako naman, halos mabaliw sa kaba. Natural lang yan. Kapag buntis ang babae, naaamoy ng aswang. Binabantayan nila kaya huwag kayong magtataka kung parang lagi may nakamasid dito sa bahay ninyo. Napatitig silang dalawa kay Arlan. Si Minerva, nanlaki ang mata. Habang si Tatay, tila hindi alam kung maniniwala ba siya o hindi. Goya! Ayoko na! Ayoko na rito! Tumahimik ka nga. Kaya nga may anting-anting. Biglang dumagundong ang bahay. Parang may bumagsak na mabigat na bato mula sa bubong. Sunod-sunod na kalabog, mas malakas kaysa nung unang gabi. Nasa bubong sila! Lena! Melvin! Magtago tayo! Pero wala kaming ginawa ni nanay. Nakatayo lang kami. Nanonood habang nagkakagulo sila. Oh, Diyos ko! Tulungan mo ako, Goya! Baka kunin nila ang anak natin! Huwag ka matakot. Huwag kang matatakbo. Dito ka lang sa tabi ko. Ang maliit na botelya sa liig ni Minerva, kumukulo ng matindi. Halos sumabog. Ang langis sa loob,
umuusbong ng bula na parang galit na galit. Kuya, mas lalong kumukula. Diyos ko, nasa mismong bubong sila. Tama siya. Nasa taas. Binubulabog kayo. Halos mabingi ako sa kalabog. Ang bubong parang ginigiba. Ramdam ko ang bigat ng yapak na gumagalaw sa taas. Hindi ko na kaya. Iligtas mo ako, Goyo. Lumayo ka sa pinto! Huwag kang lalabas! Tumingala ako. Doon ko naramdaman na hindi lang basta nilalang ang nasa bubong. Narinig kong binulong ni Arlan ang pangalan ng tatay niya, si Mang Teban, ang mismong aswang na nasa itaas. Si Minerva, namimilipit sa sahig. Hawak ang tiyan niya. Para bang pinipilipit ang laman sa loob. Si tatay naman, pawis na pawis. Halos mawala ng ulirat sa kaba. Sabi ko na hindi na kayo makakatulog na mahimbing. Lena, ano gagawin natin? Wala. Hindi ko rin naman alam. Hintayin na lang nating matapos at umalis tulad nung una. Galing na nga kayo sa albularyo. Di pa kayo nagtanong ng gagawin nyo kapag inatake kayo. Halos mabingi ako sa sinabi niya. Wala siyang balak tumulong. Diyos ko, ayoko na. Kukunin nila ako. Kukunin nila ang anak ko. Hindi ka pa kukunin. Hindi pa ngayon. Binubulabog lang kayo niyan. Doon ko naramdaman ang pinakamatinding kaba sa buhay ko. Habang sina tatay at Minerva, halos mabaliw sa takot. Kami naman ni Nanay at Arlan, nanonood lang. Parang pelikula ang gulong nilikha nila. Tama na. Tama na. Walang kaya, bakit hindi sila umaalis? Baka kasi ayaw nila kayong iwan. Tumawa siya ng malamig. Habang si tatay at Minerva halos lumuhod sa sobrang takot. At biglang tumigil lahat. Wala nang kalabog, wala nang yabag, wala nang kukong kumakaskas. Pati ang bote sa leeg ni Minerva, huminto sa paggulo. Kuya, akala ko, mamamatay na tayo. Shh, tapos na. Tapos na, wala na. Wala na. Pero sa mga mata ko, hindi pa tapos. Nagsisimula pa lang. Pagkatapos ng kaguluhan, natulog silang dalawa ni tatay at Minerva na parang wala ng lakas. Pero kami nila nanay, gising pa rin. Arlan, oras na para ilapit natin si Minerva sa bita. Paano? Malandi siya. Hindi ba't dumidikit-dikit siya sa'yo? Hayaan mong mahulog siya sa patibong. Akitin mo. Nanlaki ang mga mata ko. Hindi ko akalain na mismong si Nanay ang magtutulak ng ganoong plano. Nay, sigurado ka ba? Oo, Melvin. Gusto kong magalit si Goyo ng matindi hanggang sa siya mismo ang sumira sa kabit niya. Kung yan ang gusto mo, madali lang yan. Sanay ako mangakit. Kinilabutan ako. Ang tono ni Arlan parang alam na alam ang ginagawa niya. Parang laro lang sa kanya ang tuksot kasalanan. Kinaumagahan, nagsimula na ang plano. Si Minerva, nakaupo sa sala, nag-aayos ng buhok. Si Arlan, dumaan lang, pero sapat para mahuli ang tingin niya. Oh, Arlan, ang aga mo Saan ang punta mo? Wala. Dito lang. Hindi ba't mas masarap magsimula ng araw kapag may magandang makikita? Halos mahulog sa upuan si Minerva sa narinig. Kita kong namula siya, sabay ayos ng buhok. Naku, marunong ka palang mambola Hindi ka katulad ng ibang binata rito. Hindi ako nambobola. Totoo ang sinasabi ko.
Bihira akong humanga pero ikaw, kakaiba talaga, Minerva. Hindi ko lang alam kung anong nagustuhan mo kay Goyo eh. Matanda, tuyo na yung panot na yon. Wala rin pera. Siguro tanga ka lang talaga o sadyang maharot ka. Napalunok ako. Sa gilid ng sala, nandoon si nanay. Nagmamasid at natatawa sa naririnig. Nakatitig siya. Parang pusa na nakahanda sa tamang oras. Sige lang, Arlan. Habang nag-uusap sila, si Minerva palapit ng palapit. Hawak niya ang braso ni Arlan, sabay hagikik. Ang galing mo sigurong trumabaho, Arlan, no? Siguradong maraming babae ang nagkakandara pa sa'yo. Wala akong ibang gusto ngayon kundi ang kausap ko. Doon ko nakita. Nahulog si Minerva. Parang nakalimutan niya si tatay. Nakalimutan niyang buntis siya. Para bang siya lang at si Arlan ang nasa mundo. Magaling. Biglang dumating si tatay. Hawak ang plastik ng ulam mula sa palengke. Natigilan si na Minerva at Arlan. Nakita ni tatay na magkadikit pa ang mga kamay nila. Ano to? Goyo? Hindi mo naiintindihan. Magandang umaga po. Punyeta ka! Ano ginawa mo sa asawa ko? Halos itapo ni tatay ang dala niyang ulam sa sahig. Ang mata niya nagbabaga sa galit. Aba, Goyo, kung wala kang tiwala sa kabit mo, kasalanan ba ng iba? Saka ano pang aasahan mo riyan? Malanding at magaling sumira ng pamilya. Tumahimik ka, Lena! Si Minerva nanginginig pero halatang nahihiya lang. Hindi nagsisisi. Si Arlan naman kalmado, parang wala lang nangyari. Goyo, huwag kang magalit. Nag-uusap lang kami. Nag-uusap? Bakit parang may iba ako nakikita? Baka kasi insecure ka, Tito. Alam mo na, di hamak na mas bata at mas lalong gwapo ako sa'yo. Hayop ka! Halos suntukin na ni tatay si Arlan pero pinigilan siya ni Minerva. Ako naman, nakatayo lang, nanginginig. Hindi ko alam kung matatakot ako o matutuwa sa gulong sinimulan ni nanay at Arlan. Pagkatapos ng insidente, hindi pa rin natigil si nanay. Nang bumaba ako para uminom ng tubig, narinig ko siyang nakikipag-usap kay Arlan. Ang galing ka, ha? Nahulog agad siya sa'yo. Hindi siya mahirap akitin. Wala siyang panlaban sa tamis ng mga salita ko. Gusto ko, mas maging lantaran. Mas makita ni Goyo na hindi lang basta kilig ang nararamdaman ng kabit niya para sa'yo. Gusto kong umabot sa puntong magdududa na siya, magwawala at tuluyang masisira ang tiwala niya kay Minerva. Doon ako kinilabutan. Hindi lang simpleng plano ang gusto ni nanay. Gusto niyang pagsaluhan ng dalawang taksil ang apoy ng galit hanggang sila mismo ang magbangayhan. Nay, baka delikado na tong ginagawa niyo. Anak, tandaan mo, ang pinakamagandang ganti, hindi tayo mismo ang gumagawa. Sila mismo ang sisira sa isa't isa. Sa mga salitang yun, alam kong hindi na babalik ang dating nanay. At si Arlan, ngising aso. Anda sa anumang utos. Habang nakaupo ako, ramdam ko ang tensyon sa bahay. Si Minerva, nahulog na sa tukso. Si tatay, unti-unti nang nilalamon ng galit. At si nanay, nakaupo lang. Hinihintay ang tamang oras para masilayan ang pagkawasak ng dalawa. Isang araw na halos hindi ako mapakali. Habang si tatay, busy sa pagtatrabaho sa labas. Si Minerva naman laging nasa loob ng bahay. Lagi ring hanap-hanap ang presensya ni Arlan. Si nanay, nakaupo lang, parang nanunood ng isang palabas na siya mismo ang direktor. Arlan, tikman mo tong sabaw ko. Ikaw ang una kong patitikimin kung masarap. Sigurado ako masarap yan.
Si sarap ng nagluluto. Nakita ko kung paanong kumurap-kurap ang mga mata ni Minerva habang nakatitig kay Arlan. Para bang wala ng ibang tao sa paligid. Ang lambing niyo yata sa isa't isa, ha? Eh ano naman kung maglambingan kami ni Arlan? Inggit ka na naman kasi wala nang gumagawa sa'yo nito. Matanda ka na kasi. Wala nang magkakagusto sa'yo. Dumating si tatay. Halatang pagod. Pawis na pawis. May dalang gulay at karne mula palengke. Minerva! Nasaan ka? Huwag kang magsalita. Halos madapa si Minerva sa pagmamadali. Pero huli na. Nakita na ni tatay kung paano nakadikit ang braso nila ni Arlan. Unyeta! Ano to? Hindi. Wala to, Goyo. Mali ang iniisip mo. Wala akong dapat na ipagpaliwanag. Pinatitikim niya lang ang niluluto niya. Walang ipapaliwanag. Kita-kita ko. Hayop ka, bata ka! Lumapit si tatay kay Arlan. Akmang susuntukin. Pero si Arlan hindi umatras. Bagkos ay ngumisi lang. Kung hindi mo kayang bantayan ang babae mo, hindi ko na kasalanan yan. Wala kang utang na loob. Pinatira kita rito. Pinakain at binigyan ka ng tutulungan. Tapos ganito ang ibabalik mo. Goyo! Huwag mo siyang saktan. Wala siyang kasalanan. Halos magdilim ang paligid sa galit ni tatay. Nakita ko ang panginginig ng kamao niya. Pero ang pinaka nakakatakot, yung mga mata niya, puno ng apoy, parang handa siyang pumatay. Si nanay, nakaupo pa rin. Hindi man lang natinag. Oh, Goyo. Anong pakiramdam ng pinagtataksilan ka? Ha? Masarap ba? Tumahimik ka, Lena. Hindi ito ang oras sa pag-aasar mo. Eh bakit ka nagagalit kung wala ka naman dapat ikatakot? Kung mahal mo yung si Minerva, dapat may tiwala ka sa kanya. Yun naman ang ipinagmamalaki niyo sa akin, hindi ba? Halos masapak na rin ni tatay si nanay. Pero bumaling ulit siya kay Arlan. Lumayas ka rito ngayon din. Kung yan ang gusto mo, Tito. Pero tandaan mo, hindi ako ang problema mo rito. Tumayo si Arlan. Walang bakas ng takot. Nakangisi pa rin. Parang siya pa ang panalo. Umalis siya. Pero iniwan ang mga salita na parang patalim sa hangin. Goyo! Hindi mo dapat ginawa yun. Kailangan ko siya rito. Kailangan mo siya. Ano ibig mo sabihin? Ang ibig kong sabihin, wala. Nagkakamali ka lang. Pero halata ang kabog ng dibdib niya. Halata sa bawat luha na hindi niya mapigilang may ibig siyang itago. Walang iya ka, Minerva. Akong bumuhay sa'yo. Tapos gumugusto ka pa ng ibang lalaki. Umalingaw-ngaw ang bahay sa galit ni tatay. Halos magiba ang pader sa lakas ng kanyang hampas. Nang gabing yun, hindi makatulog si Minerva. Umiiyak siya sa kwarto. Si tatay, tahimik pero halatang nagbabaga pa rin ng galit. Dinig na dinig ko ang mahina nilang pagtatalo. Goyo, maniwala ka. Wala yun, hindi ako ganun. Tumigil ka na, Minerva. Wala ka nang dapat pang sabihin. Sa harap ng mga mata ko, ibang nakikita ko. Ang katahimikan nila, mas nakakatakot pa kesa sa sigawan kanina. Nakahiga na ako pero hindi makatulog. Iniisip ko ang lahat. Plano ni nanay, ang ngisi ni Arlan, ang galit ni tatay, at ang pagkalatog ng puso ni Minerva sa tukso. Para bang ang bahay namin isa ng pugad ng apoy na handa ng sumabog. Belvin anak, ang mga taksil, sila mismo ang gagawa ng apoy na tutupok sa kanila. Hindi na natin kailangan pandumikit sa mga yan at kusa silang maaabo. Kinabukasan, para bang walang nangyari. Magkasabay bumaba si na tatay at Minerva. Parang mag-asawang bagong kasal. Sabay pangiti-ngiti. Hindi ko alam kung paano nila nagagawang kalimutan ang nangyari
Nung gabi, tila nagkapatawaran agad sila. O Lena, maganda ka na ng almusal. Ayoko puro reklamong maririnig ko sa bahay na ito. At saka Lena, baka pwede mo rin ayusin yung sarili mo. Hindi bagay na parang lagi kang mukhang ate. Napatitig ako kay nanay. Wala siyang sagot kundi ngisi lang. Pero sa likod ng ngiting yon, alam kong may niluluto na siyang mas matindi. Kinahapunan, nagpaalam si nanay na may pupuntahan. Sumama ako. Dumiretso kami sa bahay ni Mang Teban at Arlan. Pagdating namin, si Mang Teban mismo ang bumungad. Nandito ka ulit. Ano na naman ang gusto mo? Si Arlan ang kailangan ko, Teban. Hindi na siya sumagot pa. Tumango lang. Sabay balik sa loob. Nakita namin si Arlan. Mukhang naghihintay lang sa pagdating namin. Sabi ko na nga ba hindi pa tapos ang laro. Ano nang susunod na gagawin natin, Tia Lena? Gusto kong matapos na ang lahat. Hindi sapat ang takot. Hindi sapat ang patutsyada. Anong ibig mong sabihin? Gusto kong mamatay ang bata sa sinapupunan ni Minerva. Para akong nahulog sa upuan. Hindi ko inasahan na bibitawan ng nanay ko ang linyang yun. Nay, hindi ba sobra na yun? Hindi, Melvin. Sinaktan nila tayo. At ang pinakamahalaga sa kanila ngayon, ang batang yon. Kapag nawala yun, doon nila mararamdaman ang sakit na hindi na mawawala. Sugat na malalim sa dibdib. Alam kong darating ka sa ganyang punto. Hindi ka titigil hanggat hindi sila nauubusan ng dahilan para mabuhay. Hindi na to tama. Tama, mali. Pareho lang naman yan kapag nagdurugo ka na. Hindi mo na iisipin kung makatarungan nga ba. Ang tanong lang, handa ka ba, Melvin? Hindi ko masagot. Nanatili akong tahimik. Si nanay ang sumagot para sa akin. Handa ako. Hindi madali ang hinihingi mo. Hindi ito parang pananakot lang sa gabi. Kapag binuwal natin ang bata, ramdam ng katawan ni Minerva ang bawat kirot at bawat hapde. At si Goyo, masisira ang ulo niya. Yan ang gusto ko. Ayoko matulog sila ng payapa. Gusto kong mabaliw sila sa takot at sa sakit. Ayos. Pabor sa akin yan. Dahil alam niyo naman ang pangangailangan ng tulad namin. Pero Tia Lena, may kabayaran nito. Anong kabayaran? Kapag nagpadala ka sa galit at nagpagamit ka, hindi ka na makakabalik sa dati. Babalik at babalik to sa inyo. Kahit ano pang kapalit niyan, basta mawalan sila ng anak. Doon natahimik si Arlan sandali. Tila pinag-aaralan ng mukha ni nanay kung totoo ba ang lahat ng salita niya. Pagkatapos, ngumiti siya. Sige, kung gusto mo ng apoy, kami ang magdadala nun ni tatay para sa iyo. Hindi na nagsalita pa si Mang Teban. Pero ang sabi niya, siya raw ang magsisimula ng lahat. Pero sapat na yon para tumindig ang balahibo ko. Sa loob ng lumang bahay, ramdam ko ang lamig. Hindi lang yun simpleng plano. Yun na ang simula ng isang kasalanang hindi na maibabalik. Nay, kaya mo ba talagang gawin yun? Ang mandamay ng inosenteng bata? Hindi rin kaya ng konsensya ko. Pero kailangan mo lang tandaan, ginagawa ko to para sa atin, para matigil ang pagdurusa natin. Hindi na sila makakatakas, Tia Lena. Hindi si Goyo, hindi ang kabit niya, at lalong hindi ang batang iyon. Nasa sala kami nang biglang napahiyaw si Minerva. Akala ko inaatake na naman ng takot, pero iba na yon. Hawak niya ang tiyan niya at gumugulong sa sahig. Gaya! Gaya! Ang sakit! Diyos ko, may bumibinipit sa loob ko! Tumayo si tatay mula sa upuan at agad siyang inalalayan. Pawis na si Minerva. Nanginginig.
Halos hindi makahinga. Minerva, ano nangyayari sa'yo? Hindi ko alam. Andyan ka. Parang nilalagari sa loob. Ang sakit. Halos manghina ako sa nakikita ko. Ang mukha ni Minerva parang nagdidilim. Nangingitim ang ilalim ng mata at ang ugat sa leeg niya bumubukol. Nay, anong nangyayari kay Minerva? Simula na ng kulam. Kulam? Napalunok ako. Hindi ko akalain na yun na pala ang plano. Akala ko aswang lang ang gagamitin nila. Pero ngayon, mismong katawan ni Minerva ang pinaglalaroan ng sumpa. Lena! Tulungan mo kami! Tulungan? Hindi ako manggagamot, Goyo. Hindi ko kayo matutulungan. Kayo ang gumawa ng paraan dyan. Ang anak ko! Diyos ka! Ang anak ko! May gumagalaw sa loob! Hindi ko na alam ang gagawin. Gusto kong tumakbo sa kanya pero natigilan ako. Hindi ko alam kung maaawa ba ako o matutuwa. Nay, paano nangyayari to? Akala ko ba aaswangin? Anong nangyayari? Hindi lang aswang si Teban, anak. Isa rin siyang mangkukulam. Mangkukulam? Oo, may mga kagaya nila na marunong gumamit ng lumang dasal at sumpa. Hindi lang sila naninipsip ng laman, kundi pinapahirapan din ang kaluluwa at katawan ng biktima. Doon ko lang naintindihan. Kaya pala kaya ni Mang Teban ang parehong paramdam at kulam. Dahil hindi lang halimaw sa dilim ang dugo niya, isa rin siyang salamangkero. Lena, kung may alam ka sabihin mo, anong gamot rito? Wala kang magagawa dyan kung hindi hintayin kung saan ka dadalhin ng sumpa. Gaya! Iligtas mo ko! Iligtas mo ang anak natin! Nanginginig si tatay. Pawis na pawis. Hawak si Minerva na parang mawawala na siya anumang sandali. Ay, totoo bang mamamatay siya? Hindi naman agad. Yan ang maganda. Hindi mabilis. Hindi rin mabagal. Sakto lang. Para mas maging masakit. Para lasap nila ang bawat kirot. Tumigil ang lahat sa saglit na yon. Si Minerva, hinihingal, nanginginig pa rin. Hawak ang tiyan niya. Si tatay, halos mabaliw kakaisip ng gagawin. At ako, hindi ko alam kung kanino papanig ang damdamin ko. Lena! Kung may kinalaman ka rito, sabihin mo na o isusumpa kita! Oh, bakit ako? Wala akong ginagawa sa inyo, ha? Kayo ang may ginawa sa akin. Hindi ba kayo mismo ang lumapit sa albularyo? Baka may kulang sa binigay niya sa inyo. Bumalik kayo ron. Doon ako kinilabutan lalo. Ang galing magsinungaling ni nanay. Kahit ako, muntik na akong maniwala. Noong una, kampanteng-kampante si nanay. Si Minerva ang halos hindi makatayo. Lagi na lang hawak ang tiyan at iyak ng iyak sa sakit. Tuwing gabi, maririnig mo ang mga ungol niya mula sa kwarto at tuwang-tuwa si nanay sa bawat hiyaw. Para bang natutupad ang panata niya na hindi magiging masaya ang kabit. Gaya! Ang tiyan ko! Ang sakit! Teka lang, tumaha ka na, Minerva. Baka may masama na talagang nangyayari. Ako mismo, halos hindi makatulog sa bawat gabi ng paghihirap. Si nanay, nakaupo lang, pinakikinggan na parang musika ang mga ungol ni Minerva. Iyan ang tinatawag na hostisya. Nay, baka sobra naman tong ginagawa mo. Hindi ka naman ganyan dati. Oo, naiintindihan ko namang nasaktan ka. Pero paano kung mamatay si Minerva? Hindi ba't konsensya mo rin yun?
Kulang pa yan para sa mga taong walang pakundangan. Ilang araw pa lang, nagpasya si tatay. Hindi raw niya matiis ang lagay ni Minerva, kaya isang hapon, nagmamadali silang lumabas. Pupunta tayo sa albularyo. Hindi ko hahayaang magpatuloy ito. Sige, Goyo. Bilisan mo. Ayoko mamatay ang anak ko sa sinapupunan ko. Naiwan kami ni nanay sa bahay. Habang ako'y tahimik na nag-aalala, siya naman ay nakangisi. Parang sigurado sa kanyang panalo. Hayaan mo magpagulong-gulong sila sa paa ng albularyo. Hindi nila makikita ang pangalan ko. Paano kung malaman nila? Hindi. Ang kulam, hindi nagtuturo ng pinagmulan. Ilang oras ang lumipas bago sila bumalik. Pagdating nila, parehong pagod ang itsura. Si Minerva, tulala, pero tila gumaan ang katawan. Si tatay naman, iritable at pawis na pawis. Walang nagsabi kung sino ang may gawa. Pinagmukha pa kami, Mangmang! Pero, parang nawala ang sakit. Goyo, baka epektibo nga yung orasyon niya. Napangisi si nanay. Ako, nakahinga rin ng maluwag. Pero hindi ko alam. Yun na pala ang simula ng panibagong bangungot. Ilang araw matapos silang bumalik, unti-unti kong napansin ang pagbabago kay nanay. Nagsimula sa maliliit na bagay. Madalas siyang mahilo. Madaling hingalin kahit simpleng gawain. Isang gabi, nakita ko siyang nakaupo sa mesa. Nanginginig ang kamay habang hawak ang baso ng tubig na pinipilit niyang inumin. Nay, ayos ka lang ba? Ano bang nararamdaman mo? Ilang araw ka ng ganyan? Nakapagod lang ako. Pero nakita ko ang pawis na tumutulo sa noon niya kahit malamig ang gabi. Nay! Napahawak siya sa tiyan niya, katulad ng mga unang sintomas ni Minerva. Nanlamig ako. Hindi pwede. Nay, baka ikaw nang tinamaan ng kulam. Baka binalik nila sa'yo. Huwag kang mag-alala. Ako ang may hawak nito. Ngunit hindi yun totoo. Sa mga sumunod na araw, mas lumala ang kondisyon niya. Madalas dumudugo ang ilong niya at bigla na lang siyang natutumba. Kahit pinipilit niyang magtago, kitang-kita ko. Nay! Diyos ko! Tumudugo na naman ang ilong mo! Delvin, hindi. Hindi ako pwedeng matalo. Gustong-gusto kong sigawan si tatay. At si Minerva. Gusto kong ipamukha sa kanila na sila ang may kasalanan ng lahat. Oh, Lena. Ba't parang ikaw ang nagkakasakit? Mukhang kinakarma ka yata. Oo nga, Goyo, no? Tingnan mo, baka siya pa nga maunang mamatay kaysa sa akin. Lalong nag-init ang dugo ko. Pero si nanay, tahimik lang. Kahit nanginginig, pilit niyang tinatayo ang sarili niya. Ngunit sa akin, kitang-kita ko. Unti-unting kinakain ng kulam ang katawan ni nanay. Hindi na si Minerva ang pinahihirapan, kundi siya na. Sa bawat pagdaing niya, pakiramdam ko'y ako mismo ang sinasaktan. Wala akong magawa kundi panoorin ang dahan-dahan niyang panghihina. At sa puso ko, alam kong mali ang lahat ng yon. Sa pagnanais naming gantihan ng kabit, si nanay mismo ang nagbayad ng pinakamahal na halaga. Sa mga sumunod na araw, halos hindi na makabangon si nanay. Madalas siyang nakahiga, maputla ang labi at mahina ang boses. Kahit simpleng salita, hirap na hirap siyang bitawan. Sa bawat paghinga niya, ramdam ko ang bigat ng kulam na bumalik sa kanya. Habang nakikita ko siyang naghihingalo,
Sa kusina naman, maririnig ang halakhakan ni Tatay at Minerva. Sarap ng luto mo, Minerva. Alam mo, buti ka pa, marunong mag-alaga. Siyempre naman, no? At least ikaw, alam mong pinapahalagahan kita. Parang binubuhusan ako ng apoy sa bawat salitang marinig ko. Wala na talagang pakialam si tatay kay nanay. Masaya siya sa piling ng kabit. Habang ang asawa niya ay unti-unting kinakain ng sumpa, kinuyom ko ang kamao ko, nanginginig sa galit. Mga walang hiya kayo. Sa sobrang desperasyon, naisip kong wala nang ibang makakatulong kundi sina Mang Teban at si Arlan. Kahit pa aswang sila, sila na lang ang natitirang kakampi namin. Kinagabihan, lihim akong umalis. Iniwan ko si nanay na natutulog ng mahimbing. Dumating ako sa kubo nila. Nang buksan ni Arlan ang pinto, agad niyang napansin ang itsura ko. Pawis na pawis. Namumula ang mata sa pag-iyak. Anong nangyayari? Bakit ganyan ang itsura mo? Si nanay, siya na tinamaan ng kulam. Halos hindi na siya makapagsalita. Halos wala ng buhay ang katawan niya. Mga walang iya. Bakit biglang bumalik ang kulam sa kanya? Nagpunta sila sa albularyo. Kita ko ang pangingilabot sa mga mata niya. Hindi siya makapaniwala. At higit pa ron, galit na galit siya. Hindi ko na alam ang gagawin, Arlan. Gusto kong ipaghiganti si nanay. Gusto kong maramdaman nila ang sakit na ibinigay nila. Kung ganun tama ang pinuntahan mo, hindi na sapat ang kulam. Kailangan nilang malas sa pantakot na hindi pa nila nararanasan sa buong buhay nila. Ipaghihiganti natin siya sa kanila. Napalunok ako. Alam kong kapag sinabi niya yon, hindi na simpleng ganti ang mangyayari. Mas malalim, mas madugo. Pero sa puso ko, wala na akong pakialam. Gawin natin, Arlan. Kahit anong parusa. Basta makabawi para kay nanay. Magiging bangungot para sa kanila to. Hindi lang kulam kundi takot ang hahabol sa kanila kahit saan man sila magpunta. Kinilabutan ako sa sinabi niya, pero hindi ko binawi. Wala na akong moralidad na naiwan. Kung kailangang makipagsanib sa aswang para lang maipaghiganti si nanay, gagawin ko. Lumapit siya sa akin, marahas ang titig. Simula ngayon, Melvin, hindi na tayo magpapapigil sa kahit ano. Gagawin natin to ng mas marahas kaysa sa una. Iisa-isahin natin ang lakas ng tatay mo at ng kabit niya hanggang sila na mismo ang lumuhod sa harapan mo. Gusto ko yan. Sa loob ng kubo, naramdaman ko ang presensya ng dilim. Ang mga anino sa paligid, parang sumasayaw sa bawat salitang binibitawan ni Arlan. At doon ko naisip, unti-unti na rin akong sinasakal ng galit at wala na akong pakialam kung saan yun nahantong. Sa gabing yun, sinelyuhan ko ang sarili kong kaluluwa sa kasunduan ng paghihiganti. Wala na akong iniintindi kundi ang buhay ng nanay ko at ang kapalit nito ay ang pagdurusa ng 2 taong sumira sa amin. Para kay nanay. Para sa kanya. At doon nagsimula ang bagong yugto. At handa akong sumama sa impyerno basta kasama ko si nanay sa huling laban. Tahimik ang buong paligid. Gabing walang buwan. Tanging kuliglig at alulong ng aso ang maririnig. Sa loob ng bahay, nagtatawanan sina Tatay at Minerva. Habang si nanay, nakahiga sa gilid. Halos wala nang malay. Minerva, sana ganito na lang palagi. Mas masaya tayo nang walang istorbo. Basta ako, Goyo, hindi kita iiwan. Nakapikit ako. Pinipigil ang puot.
Nakikita ko si nanay na parang sinasakal ng kulam habang sila masaya pa sa harap namin. Hindi ko na alam kung tao pa sila o halimaw na. Napahinto ako. May kakaibang lamig na dumaan. Tumingin ako sa dilim ng bakuran. May aninong gumagalaw. Tumindig ang balahibo ko. Goyo, ano yun? Pusa lang yan, huwag ka matakot. Pero hindi yun pusa. Ang presensya, masyadong mabigat, masyadong malamig. Unti-unting bumukas ang pinto. Hindi malang nahawakan ng kamay. Doon ko siya nakita. Si Arlan. Ang balat niya'y nangingitim. Ang mata'y nagliliyab sa pula. Hindi na siya tao. Isa siyang aswang na puno ng puot. Matagal ko nang hinihintay ang pagkakataong ito. Sino ka? Hindi sumagot si Arlan. Sa isang iglap, sumugod siya at sinakal si tatay. Hindi ako makahinga. Kitang-kita ko ang galit sa mukha ni Arlan. Si Minerva naman, napahandusay sa sahig. Muling namimilipit. Kita kong kumukulo na naman ang langis na suot niya. Goyo! Tulong! Ang init! Nasusunog ako! Ngunit walang tulong na dumating. Si tatay mismo, pinipigana ng kamay ni Arlan. Matagal ko na kayong gustong sigilin. Si nanay, napatingin. Sa gitna ng panghihina, may luha sa mata niya. Nagsalita si Arlan, nanginginig sa galit. Wala kayong karapatan saktan ng ina ko. Nagdurusa ang nanay ko dahil sa pagiging immortal ninyo. Ano? Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Si Arlan? Anak ni nanay? Tumigil ka! Tigilan mo kami! Tigilan? Hindi ko kayo patatahimikin. Kaya siya lumayo para magkaroon ng payapa at tahimik na buhay. Tinanggap yun ni tatay dahil mahal niya si nanay higit pa sa sarili niya. Nagpaubaya siya para lang maging masaya si ina. Pero ikaw, Goyo, ikaw ang sumira sa lahat. Nanay mo? Si Lena? Si nanay, nakapikit, ngunit bumagsak ang luha mula sa gilid ng mata niya. Hindi na niya kailangang magsalita. Nakita ko sa simpleng galaw niya noon na totoo ang lahat. Lalong hinigpitan ni Arlan ang sakal kay tatay. Si tatay, namumula na ang mukha, hindi makahinga. Si Minerva, gumugulong sa sahig, hinahabol ang hininga. Ito ang kabayaran ng lahat ng ginawa mo sa kanya. Pinili niyang lumayo. Pinili niyang iwan kami para maging payapa ang buhay niya. Tinanggap ni tatay ang lahat pero sinira mo! Nanginginig ako. Hindi alam kung matatakot o papanig. Pero sa bawat salitang lumalabas kay Arlan, ramdam kong totoo. Si nanay, iniwan ang lahat para sa kapayapaan. At dahil sa tatay ko, heto ang naging kapalit. Isang bangungot na walang tigil. Gusto ko silang magdusa para kay nanay. At sa gabing yon, wala nang awang natira sa akin. Ang tanging mahalaga, makita ko silang lumuhod sa harap namin. Lumubog sa impyernong sila mismo ang gumawa. Umiikot ang paningin ko sa sobrang bigat ng eksena. Si Arlan, nakaanyong aswang, hawak-hawak si tatay sa liig. Namumula na ang mukha ni Goyo. Parang ilang saglit na lang at mawawalan na siya ng hininga. Si Minerva, gumugulong sa sahig, dinudugo, halos mawalan na rin ng malay. Ang hangin sa loob ng bahay, mabigat at mabaho. Amoy dugo at usok na hindi ko mawari. Ito ang kabayaran. Dugo ang kapalit sa kasakiman mo, Goyo! Hindi ako. Hindi niya matapos ang gusto niyang sabihin. Lalong hinigpitan ni Arlan ang hawak. Para siyang halimaw na walang balak magpakawala. Nakita kong kumikislot ang mga kuko niya. Handang sumaksak anumang oras. Goyo, tulungan mo. Tulungan
kamo ko. Masakit. Sa gilid, natanaw ko si nanay. Nakahiga pa rin, nanginginig, halos hindi na makapagsalita. Pero biglang may lakas siyang nahanap. Bumukas ang bibig niya at doon lumabas ang boses na matagal kong hindi narinig ng ganun katatag. Tama na. Parang natigil ang lahat. Si Arlan, lumuwag ang kamay sa leeg ni tatay. Si Minerva, tumigil sa pag-ungol. At ako, natulala. Ayoko na. Ayoko nang magpadala sa galit. Nilingon siya ni Arlan. Namumula pa ang mata. Nanginginig sa galit. Pero ina, tignan mo sila. Tignan mo ang ginawa nila sa'yo. Sa atin. Dapat silang magdusa. Hindi. Sapat na. Ang mga sugat ko ay hindi nila maaayos. Pero kung ipagpapatuloy natin to, lalo lang lalala ang mga sugat natin. Pagod na akong magalit. Gusto ko nang matahimik ang buhay ko. Ay, pero sila ang sumira sa buhay mo. Oo. Pero anak, kung sisirain natin sila, ano pang matitira sa atin? Galit? Dugo? Wala nang pag-asa ang lahat ng ito. Galit na lang ang umiiral sa mga puso natin. Unti-unting lumuwag ang hawak ni Arlan sa leeg ni tatay. Bumagsak ito. Habol-habol ang hininga habang si Minerva umiyak sa sahig, nanginginig. Ina, pinili mong patawarin sila? Kahit gano'n ang ginawa nila sa'yo? Oo. Dahil kung hindi, magiging katulad lang nila tayo. Napahinto ako. Parang biglang tumigil ang lahat ng puot sa dibdib ko. Naisip ko, kung kaya pa ni nanay magpatawad sa kabila ng lahat ng sakit, bakit ako? Mas pinili ko ang galit. Napahawak ako sa kamay niya. Ramdam kong malamig na ito. Parang kaunting sandali na lang ay mawawala na siya. Pero sa mga mata niya, may liwanag. Liwanag na matagal ko nang hindi nakita. Si Arlan, unti-unting bumalik sa anyong tao. Pawis na pawis, nanginginig, pero hindi na galit ang meron sa mata niya, kundi lungkot. Nay, Sana tama ka. Sana sapat ang kapatawaran para tapusin ang lahat. At doon, alam kong tapos na ang laban. Hindi dahil natalo ang kalaban, kundi dahil pinili ni nanay ang kapatawaran. Umulan ng gabing yon. Parang nililinis ng langit ang lahat ng dugo at galit. At sa puso ko, alam kong yun na ang huling desisyon ni nanay. Ang tapusin ng lahat. Hindi sa pamamagitan ng paghihigante, kundi ng pagpapatawad. Umaga nang tuluyang gumuho si Minerva. Nakahandusay siya sa sahig. Duguan ang damit. Halos wala ng lakas ang katawan. Nakunan siya. Walang ibang tunog sa bahay kundi ang mga hikbi niya. Si tatay, nakayuko, hindi makatingin kay nanay. Ako mismo, hindi ko alam kung ano pa ang dapat maramdaman. Lena, hindi ko alam kung paano ako hihingi ng tawad. Tinanggap ko lahat ng kasamaan para sa sarili kong kasiyahan. Ngayon, wala na. Wala na yung bata. Kasalanan ko lahat. Nakita kong nanginginig ang balikat niya. Halos hindi makapagsalita sa bigat ng konsensya. Si tatay, nakatayo lang sa likod niya. Nakayuko. Lahat ng ginawa ko, kasalanan ko. Wala akong matinong dahilan. Sinaktan kita. Minasura ko ang pamilya natin. Para saan? Para sa pansarili kong pagnanasa. Ngayon tignan mo kami.
nagbabayad na ng kasalanan. Tahimik si nanay. Nakaupo siya. Mahina pa rin, pero mas may lakas kaysa dati. Pinagmamasdan lang niya sila. Walang galit, walang pagsigaw. Sa mga mata niya, may luha, pero may kapayapaan. Hindi ko akalain. Aabot tayo rito. Wala akong mababawi sa nakaraan. Pati kayo. Pero alam ko, wala nang saysay kung galit pa rin ang pipiliin ko. Kaya, pinapatawad ko na kayo. Hindi ako karapat-dapat sa kapatawaran mo. Kung kaya mo po kaming patawarin, salamat. Pero hindi na kami pwede rito. Mas mabuti nang lumayo kami para sa katahimikan mo na rin. Pasensya na. Dahil alam kong hindi na ako karapat-dapat na bumalik sa buhay ninyo. Hanggat kung mabuhay kayo ng masaya na magkakasama. Nang umalis sila, pakiramdam ko, tuluyang nawala ang bigat sa loob ng bahay. Ilang linggo pa, lumakas si nanay. Nakakabangon na siya. Nakakalakad sa bakuran. Nakakangiti sa ilalim ng araw. Doon ko lang naramdaman, may pag-asa pa pala. Dumating si Arlan isang hapon. Hindi siya aswang na puno ng puot, kundi anak na may dala pa ring bigat sa dibdib. Nag-atubili siyang lumapit, pero hindi niya kayang umiwas. Ina, Napahinto si nanay. Bumuhos ang luha niya at ngumiti siya sa gitna ng pagod. Arlan, anak ko. Niyakap nila ang isa't isa. Walang paliwanag na kailangan. Sapat na ang yakap para maibsan ang dekadang layo. Ako, nakatayo lang, nanunood. Hindi alam kung paano magre-react. Ibig sabihin, kuya talaga kita? Kapatid kita sa nanay? Lumapit si Arlan sa akin. Hindi siya nagsalita agad. Kita kong pinipilit niyang buuhin ang mga salita. Pero bawat bitaw ay mabigat. oo Melvin. Ako ang kuya mo. Matagal kong tinago kasi galit ako. Galit ako kay Goyo. Galit ako sa mundo. Hindi ko masagot. Tumitig lang ako sa kanya, naghihintay. Pinili ni ina na lumayo dahil ayaw niyang ipilit ang buhay na kasama ang isang aswang. Kaya pumayag si ama. Pinili niya magdusa kaysa ipilit si ina sa buhay na puno ng dilim. Tinanggap niya yon kahit alam niyang mawawala siya sa tabi niya. At lahat ng yon, lahat ng sakripisyo, binasura ni Goyo. Ginawa niyang miserable ang buhay ni ina, kaya ganun na lang ang galit ko. Humigpit ang dibdib ko. Bigla akong nakaramdam ng hiya. Ako, gustong gumanti. Gustong magpadaig sa galit. Pero si nanay, pinili pa ring magpatawad. Kuya, hindi ko alam kung paano ko tatanggapin lahat. Pero kung si nanay kaya, susubukan ko rin. Napangiti si Arlan kahit bakas pa rin ang sakit. Inilapit niya ang kamay niya sa balikat ko. Hindi tayo perpekto, Melvin. Pero pamilya tayo. Ngayon, mas mahalaga yun kaysa sa galit na pinapasa natin. Lumapit si nanay. Pinagdikit ang kamay naming dalawa. Dalawa kayong anak ko. Hindi ko nahahayaang sirain ang galit at natitirang oras nating magkakasama. Doon sa simpleng hapong yun, sa ilalim ng araw, natapos ang bangungot. Hindi dahil may napatay, hindi dahil may nagdusa ng husto, kundi dahil pinili naming huminto. Pinili ni nanay ang pagpapatawad at tinanggap namin yon bilang simula. Hindi naging perpekto ang wakas. May sugat na hindi na maaayos. May kasalanang hindi mabubura. Pero natutunan ko,
Hindi lahat kailangang bayaran sa dugo. Minsan, sapat na ang pag-amin, ang pagluha, at ang pagpapatawad para tuluyang magsara ang sugat. Hindi ko akalaing aabot kami sa ganito. Akala ko noon, ang tanging sagot sa lahat ng sakit ay ganti. Dugo, kapalit ng luha. Galit, kapalit ng kasalanan. Pero nakita ko kay nanay, sa lahat ng pinagdaanan niya, na mas mabigat pala ang magpasa ng puot kaysa magpalaya. Totoo, hindi namin mabubura ang mga sugat. Hindi mababawi ang mga taon. Pero natutunan kong may kapangyarihan pa rin ang pagpapatawad. Dahil doon, nakahinga kami. Dahil doon, natigil ang sumpa. Ngayon, tanggap ko na si Arlan bilang kuya. Tanggap ko na ang mga lihim at sakit na dala ng nakaraan. Ang aral, hindi lahat ng laban dapat tinatapos sa apoy. Minsan, ang tunay na tapang ay ang marunong huminto at magsabing, tama na. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Hindi perpekto, pero sana may natutunan din kayo sa mga naging karanasan namin. Bago ko po tapusin ito, nais ko pong mag-iwan sa inyo ng isang katanungan na sana'y masagot ninyo po kung mapili man ang kwento kong ito. Kung kayo po ba si nanay at nagkaroon ng kabit ang asawa ninyo, gaganti po ba kayo at magpapadala sa galit kahit na may madamay pang inosenteng bata? Sana po'y masagot ninyo. Maraming salamat. Aswang Radio, ang radyo ng mga aswang. Oh, grabe boy! Ay nako, hindi pa rin ako makaget over sa kwento ni Melvin ha. Sobrang daming emotions. Oo As nga, in. Pao. At ang dami nating dapat pag-usapan. Ramdam na ramdam ko yung bigat ng bawat salita eh. Yung simula pa lang, yung galit na galit si Nanay Lena at si Melvin. Doon kay Goyo at sa kabit na si Minerva. Yes. Mhm. Parang nag-init talaga yung ulo ko eh. Yung tipong gusto mong gumante para sa kanila. Naku, boy, same. Kasi isipin mo, si Nanay Lena, nagtiwala, nag-alay ng taon sa asawa niya, tapos bigla na lang may kabit. Naku, Ay, I nako. cannot. At yung kabit, eto pa, nabuntis pa, boy. Ay. Tapos wala man lang remorse. Alam mo yung grabe. Kaya naiintindihan ko kung bakit nila naisipang humingi ng tulong sa isang aswang. Yung galit, yun yung nagtulak sa kanila na gumawa ng isang bagay na di nila akalain na magagawa nila, boy. Tama ka dyan, Pao. Pero para sa akin, ang pinakatumatak na eksena ay Alin? yung pagpapatawad. Bakit? Yung parteng nagsabing, hindi lahat kailangang bayaran sa dugo. Minsan, sapat na ang pag-amin, ang pagluha, at ang pagpapatawad para tuluyang magsara ang sugat. Nung nabasa ko yan, parang may kung anong kumurot sa puso ko. Oo. Kasi sa mga mata ng karamihan, yung paghihigante ang tanging solusyon. Pero sa kwento ni Melvin, pinili ni Nanay Lena ang kapatawaran. At doon, parang nabago ang lahat. Ay, grabe. Yung part na yan, boy, yan din yung tumatak sa akin eh. No. Pero, ito yung pinakatumatak na eksena para sa akin. Yung pagtanggap ni Melvin kay Arlan bilang kuya. Kasi isipin mo yun, yung anak ng aswang na tinulungan lang sila, ngayon, kapatid pala talaga niya. Grabe no, what a plot twist. Oo nga. At hanga ako kay Mang Teban ha, nagparaya. Pero bidang-bida rito ang pagtanggap sa lahat. Kahit pa sa nakagawa sa'yo ng mali, yun ang nagpapakita na yung tunay na pagmamahal at kapatawaran ay higit pa sa anumang kasalanan. Yung sugat na di na maaayos, yung kasalanang di na mabubura, pero dun nila nakita ang kapayapaan. Ang galing lang no, Poy? Oo nga. At ang laki ng aral na binibigay sa atin ng kwentong ito. Para sa akin, ang pinakamalaking realization ay yung hindi lahat ng laban dapat tinatapos sa apoy. Minsan, mas malakas ka kung marunong kang huminto. Hindi dahil sa duwag ka, kundi dahil mas pinipili mo ang kapayapaan kaysa sa patuloy na magpasa ng puot. Yung galit parang laso na pag kinimkim mo, ikaw mismo ang masisira. Parang ang sakit. Ang Ngayon. sakit lang ang ginawa sa'yo. Pero ang galing ni Nanay Lena dahil mas pinili niyang magpagaling kesa magpasa ng sakit sa iba. Nako, super agree ako dyan, Poy. Para sa akin naman, ang natutunan ko sa kwento ni Melvin ay yung kapangyarihan talaga ng pagpapatawad. Sabi nga niya,
mas mabigat pala ang magpasa ng puot kaysa magpalaya. Yung galit, parang mabigat na bato sa dibdib mo eh. Pag binitawan mo yan, makakahinga ka kahit pa hindi naging perpekto ang wakas. Hindi man siguro nabura yung sugat, nakita nila ang kalayaan, at yun, yung kalayaan na yun, kailangan mong gumanti para maging pantay ang lahat. Pero ang totoo poy, ang pagpapatawad ang magpapakita kung sino ka talaga eh. Hindi yung sakit na ginawa sa'yo eh, kundi kung paano mo ito hinarap. Ayan na, Pao. Eto na yung big question ni Melvin. Ano yon? Grabe ang bigat nito eh. Sabi niya, kung kayo po ba si nanay at nagkaroon ng kabit Ay, ang naku. asawa ninyo, Didiktikin ko yan. gaganti po ba kayo at magpapadala sa galit kahit na may madamay pang inosenteng bata? Napakahirap ng tanong nito, Poy. Pero kung ako si Nanay Lena, sa totoo lang, kasi mula gaganti ako. Hindi ko kayang baliwalain yung sakit na nararamdaman ko. Yung pagtataksil, yun ang isa sa pinakamasakit na bagay na pwedeng mangyari sa isang relasyon, Poy eh. Pero sa huli, siguro, pipiliin ko pa rin ang pagpapatawad. Bakit, Pao? Di ba parang unfair naman yun sa nararamdaman? Kasi, yung tanong mismo ni Melvin ang sagot sa tanong na yan. Kahit na may madamay pang inosenteng bata, yun yung magpaparealize sa akin na di lang ako ang masasaktan, kundi pati yung bata eh. Kung hahayaan ko kasing magpatuloy yung galit, yung puot, baka maging katulad din ako ng mga taong nanakit sa akin. Diba? Pwede maging ganun eh. Gusto ko, sa huli, maging masaya ako at hindi masira ang buhay ng ibang tao kahit pa yung anak ng kabit. Ganon din ako. Sa simula, gusto Oo. kong sumigaw. Initial reaction mo yun eh, Oo. diba? Gusto kong manakit. Parang gusto ko yung blood for blood Ay, grabe. na linyahan. Grabe na. Pero pag pumasok na sa usapan ang inosenteng bata, yung plano ng paghihiganti mawawala na eh. Kasi yung bata, di niya kasalanan ng ginawa ng mga magulang niya. Tama. Inosente siya. At yung tunay na pagmamahal at lakas, yun yung di mo hahayaang masira ang buhay ng iba para lang masatisfy ang sarili mong galit. Oo, masakit. Pero mas masakit siguro kung hahayaan mong manalo yung galit sa puso mo. At sa huli, ikaw ang magiging biktima. Ang ganda ng kwentong to, no, Poy? Oo. Punong-puno siya ng aral. And True. kaya naman, mga kaaswang radio, gusto naming marinig ang inyong mga saloobin. Tama ka dyan. Sagutin ninyo ang tanong ni Melvin sa ating mga comment section ha. Kung kayo si Nanay Lena, gaganti ba kayo at magpapadala sa galit kahit na may madamay Naku. pang inosenteng bata? Tapos anong tumatak na eksena sa inyo? Yes. Maraming salamat sa inyong pakikinig ha. Hanggang dito na lang po kami. Hanggang sa susunod na kwentong pagsasaluhan natin. Ako si Popoy na nagsasabing, pwede mo akong gawing midnight snack, pero dapat ako ang unang kakagat. Ako naman si Paula na nagsasabing hindi ako nangangain, maliban na lang kung ikaw ang uulamin. At ito ang Aswang Radio. Aswang Radio, ang radyo ng mga aswang. Halina't makinig sa Aswang Radio. Takot at pag-ibig dito nagtatagpo. Aswang Radio, kwento ng gabi.